Amen. Purihin po ang Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Isang kagalakan na tayo nakalalapit sa presensya ng Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos dahil mayroon tayong Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen. Patuloy natin nadarama ang kanyang pag-ibig at kalinga. Salamat sa Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, hindi po ako ang siyang mangusap, kundi ikaw. Ang banal mong Espiritu, Panginoon, siyang patuloy na kumilos sa puso, sa buhay ng bawat isa sa amin. Nang sa ganon, Panginoon, kami, Panginoon, ay maging ilaw, Panginoon, asin ng sanlibutan ito, Panginoon. Maging tagapagdala ng mabuti mong balita, Panginoon. Maunawaan namin ang mga salita mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Wala munang Sunday school dahil may swimming pool sa baba. Baka mamaya maglango yan yung mga bata. Ganon din naman sa Biyernes Santo ay mayroon po tayong 7 last word. Kaya lang online po yun. Po, ilalagay po natin sa page po yun. At magsasalita po doon yung mga pastor ng Caloocan Bethel. Kaya join po tayo sa mahal na araw, sa Biyernes Santo. At ipopost po natin sa ating page kung ano oras po yun. Hindi ko nakalimutan ko itanong sa kanila anong oras. No? Pero karaniwan, mga alas 12 po siguro o mas maaga doon. Ilalagay po natin sa page po natin. Kaya po, kung natatandaan niyo pa po ba yung pamagat natin nung nakaraang linggo? Sino po nakakatanda? Meron pong jacket. Buong puso, kaluluwa, buong puso at kaluluwa, no, pag-iisip. Yon. Yan po ay bahagi ng isang bagong utos na mula sa ating Panginoon. No? Ibigin mo ang Diyos mo. No? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. No? Ang sabi doon, pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa. Isang bagong utos ang binigay sa atin ng Panginoon. Ito ay salita ng ating Panginoon bago siya hulihin. Ang John chapter 13, verse 34, ang sabi doon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang bagong utos na ito sa mga alagad. Sa panahong malapit ng dakpin ang ating Panginoong Hesus, ito ay isinalita niya pagkatapos ng huling hapunan ni Hesus kasama ang kanyang mga alagad. Ang salita na ito ni Jesus sa mga alagad ay isang makapangyarihang salita mula sa bibig ng Panginoon. Makapangyarihan sapagkat ito ay hindi pakiusap. Hindi sinabi ng Panginoon, nakikiusap ako na kayo'y mag-ibigan. No? Kundi ito'y isang utos mula sa ating Panginoong Jesus na nagsasabi, mag-ibigan kayo kung paano ko kayong iniibig. So ito po pala ay utos ng ating Panginoon. Kaya nga sabi, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ano yun? Mag-ibigan kayo. Ang mga Kristiyano ay inuutosang umibig. Taas po ang kamay ng mga Kristiyano. Taas po ang kamay ng mga Kristiyano. Kristiyano po ba kayo? Amen. No, kung tayo ay mga Kristiyano, inuutusan tayo ng ating Panginoon na mag-ibigan. Mag-ibigan tayo. Ang mga Kristiyano, sabi ko nga, ay inuutusang umibig sa mas dakila at bukod tanging kaparaanan. Ang sabi ng John 13:34, no, sabi doon, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Ang sabi doon. Ito ay isang mahalagang talata sa Biblia na nagtuturo sa atin ng isang bagong utos. Ito ang utos ng
pagmamahal natin sa ating kapwa. No, pagmamahal daw po natin sa ating kapwa. Sa mundo ngayon, no, na maraming mga tao ang nag-iisip na ang pagmamahal sa kapwa ay isang simpleng bagay. Ngunit hindi ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ano ba yung mga simpleng bagay? Pag binigyan ka, bigyan mo rin. Pag minahal ka, mahalin mo rin. No, hindi ganong yung uri ng pagmamahal na sinasabi ng ating Panginoon. No? Sabi ko nga, hindi ito simpleng bagay. Ngunit ito'y may malalim na kahulugan. Yung sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa pagmamahal natin sa ating mga kapwa. Ngayon, ano ang pag-ibig na ito sa ating kapwa na tinutukoy ng ating Panginoon? Sabi kasi, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. So, mayroon tayong gagawing pamantayan. Mayroon tayong guideline. Parang gano'n. Mayroon tayong tutularan pagdating sa pag-ibig. No? Kasi yung pag-ibig ng tao, sabi ko nga kanina, ibigin mo kung sino yung umiibig sa iyo. Yung nagbibigay sa iyo, yun lang rin ang pwede mong bigyan. Parang ganon. Pero dito, kailangan mas higit doon yung hinihinging pag-ibig ng Diyos. Hindi isang simpleng pag-ibig lamang, kundi pag-ibig na tulad ng pag-ibig ng Diyos. Ano ba yung pag-ibig ng Diyos na yon? Na dapat nating tularan at tignan at gawing pamantayan sa ating mga buhay. Gawin nating example sa ating mga buhay. Gawin na ipamuhay natin. Ano? Pag-ibig na ito ng ating Panginoon, ito ay pangkalahatan. No, yung sinasabing pag-ibig ng Diyos na ito na dapat nating tularan, ito ay pangkalahatan. Binanggit ng Panginoon ang example ng pag-ibig. Sinabi niya kung paano ko kayong iniibig. Ang sabi ng Panginoon, kung paano ko kayong iniibig. Ang sabi ng Panginoon. No? Ito ay nangangahulugan ng pag-ibig ni Jesus sa lahat ng tao. Yung sabi na yon, kung paano ko kayong iniibig, ito'y nangangahulugan ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Pangkalahatan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nagpili ang Diyos, hindi nagtangi ang Diyos pagdating sa pag-ibig. No? Tanong, paano nga ba inibig ng Diyos ang lahat ng tao? Sabi ko kanina, ito yung dapat nating tutularan Gawing pamantayan sa buhay natin. Kasi utos niya yun So kung utos niya yun, dapat natin sundin at dapat malaman natin paano. Paano natin gagawin ang bagay na ito? Una, inibig niya tayo sa panahong tayo ay makasalanan. Nakuha niyo po ba yun? Damayin niyo po mga kapatid. Ito yung dapat nating tularan na pag-ibig. Ang Panginoon, inibig niya tayo dun sa panahon na tayo ay makasalanan. Hindi tayo inibig ng Panginoon dun sa panahon na tayo ay nasaan? Nasa batuwid na pamumuhay lang. Inibig tayo ng Panginoon nung tayo ay nandoon sa lusak ng ating mga pagkakasala. Doon sa panahon na tayo marumi, inibig pa rin tayo ng Panginoon, tinanggap pa rin tayo ng Panginoon sa kabila ng ating karumian. Sa kabila ng hindi tayo kamahal-mahal, sa kabila ng hindi tayo kaibig-ibig, pero inibig pa rin tayo ng ating Panginoon. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi, inibig niya tayo sa panahong tayo ay makasalanan. Ang sabi ng Roma 5:8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Kapatid, ibinigay ng Diyos yung pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak na si Jesus para mamatay sa krus. Ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsugo ng kanyang anak na si Jesus. Doon sa panahon na hindi tayo karapat dapat tumanggap ng pag-ibig na yon. Kapatid, hindi tayo katanggap-tanggap, hindi tayo karapat dapat tumanggap ng pag-ibig na yon ng Diyos. Sipin ninyo, pinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng iaalay niya yung kanyang anak na si Jesus para mamatay sa atin. Nagkasala nga tayo, marumi nga tayo, tapos iahandog yung anak para sa atin. Sino tayo? Para pag-alayan ng Diyos ng napakalaking pag-ibig na ito.
Kapatid, ikaw ba kaya mong ibigay ang anak mo para sa iba? Para mamatay para sa iba? Kung may nagkasala, sasabihin ninyo, ang anak ko na lang ang ikulong ninyo. Paalisin nyo na lang yan. Yung anak ko na lang na hindi makasalanan. Yung anak ko na lang na nag-aaral. Yun na lang ang ikulong nyo. Ipapalit ko dyan sa taong nagkasala. Papayag po ba tayo ng ganon? Di po ba't hindi? Pero yun ang ginawa ng Panginoon. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Paano niyang ipinadama yung kanyang pag-ibig doon sa panahon na tayo ay nasa lusak ng kasalanan, ang baho-baho natin. Sa paningin ng mundo, sa paningin ng ating Panginoon, kasi madumi tayo. Pero sa kabila ng ating karumihan, inibig tayo ng ating Panginoon. Hindi nagdalawang isip ang Panginoon. Naialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Bakit? Inibig tayo lubos ng ating Panginoon. Kapatid, inibig ka lubos ng Panginoon. Inibig niya tayo doon sa panahon na tayo ay makasalanan pa. Ano tayo noon? Kapatid, sige, ano ka noon? Tayo lang nakakaalam yan. May mga kasalanan itinatago natin na hindi na natin kailangan ipagkalantaran pa. Tinatago natin yan. Pero kitang-kita yan ng Diyos. Alam na alam ng Diyos yan. Pero sa kabila ng ating mga pagkakasala, inibig pa rin tayo ng ating Panginoon. Yun ang ating Panginoon. At dapat yun natin ang tularan. Tularan natin ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon. Yung Roma 5:8, ang sabi doon, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Nagpapakita na hindi pagtangi ng Diyos. Ano daw ang sinasabi? Nagpapakita ng hindi pagtangi ng Diyos. Hindi niya inibig lang ang mabubuti at matutuwid o malilinis, kundi lahat ng makasalanan. Di ba ang buti ng Panginoon? Hindi nagtangi ang Diyos. Kasi kung nagtangi ang Diyos, isa tayo sa tinangi ng Diyos dahil lahat tayo nagkasala. No? Kung nagtatangi ang Diyos, kung lahat gagamitin niya yung sukatan ng kanyang kabanalan, lahat tayo hindi aabot sa kabanalan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat pag-alayan ng buhay. Nakuha niyo po? Pero pinakita ng ating Panginoon yung kanyang pag-ibig. Hinanap niya hindi lamang ang mabubuti, kundi inibig niya ang masama, ang taong masama, ang taong nagkasala. Amen? Inibig ng Diyos ang taong nagkasala. Kapatid, ang salitang mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo ay nagpapahayag na tularan natin ang pag-ibig ni Kristo, na tayo ay hindi nagtatangi ng tao. Ang pag-ibig ni Kristo ay para sa lahat ng tao. Ito'y ipinakita niya nang siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ano daw ang tutularan natin? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tayo magtatangi ng tao. Ngayon, Pastor, paano naming iibigin ang isang taong nagkakasala? Kasi marami nagkakasala, di po ba? Lahat tayo nagkakasala. Paano natin iibigin ang isang kapatid na tumalikod sa Panginoon? Tumalikod sa pananampalataya niya sa Panginoon. Nagbalik sa dati niyang buhay. Kapatid, hindi natin kailangang magkondina ng tao. Hindi natin kailangan ikondina ang tao o hatulan ng tao. Pero kailangan magalit tayo sa pagkakasalang ginagawa ng tao. Nakuha niyo po? Iibigin natin ang taong nagkakasala. Pero tatandaan natin, may moral law ang Diyos. Na dapat titindigan natin yung moral law ng ating Panginoon.
iibigin natin ang ating kapwa kung siya'y nagkakasala sa pamamagitan ng hindi pag-iwan sa Kanya sa pananalangin. Hindi natin siya bibitawan sa kape-pray, kadudulog sa Panginoon. Panginoon, ipuin mo ang kanyang puso. Dumating yung panahon na malungkot siya sa kanyang ginagawang pagkakasala. Dumating nawa yung panahon, Panginoon, na magbalik loob siya sa iyo. Panginoon, hindi siya maging masaya. Hindi siya masayahan sa pagkakasala, kundi magkaroon siya ng napakalaking kalungkutan. Ngayon, kung dumating ang panahon na ang kapatid nating ito na nagkasala, gaano pa kalaki ang kanyang pagkakasala? At dumating ang panahon, magbabalik loob siya sa Panginoon. Tutularan natin yung pag-ibig na ipinakita dun sa prodigal son. Nagalit yung kapatid na naiwan. Kasi yung isa nagpagkalayo-layo. Doon sa prodigal son, pinakita yung example kung paanong umiibig ang Diyos. Yung isang anak, iniwan yung kanyang nanay, yung kanyang tatay. Kung akin na lahat. Akin na lahat tayo. Alis na ako. Binigay. Dahil sa laki ng pag-ibig, binigay, hinayaan. Pagkalulong-lulong. Pagkalulong-lulong. Pero dumating yung panahon na ang anak, naisip niya na siya ay nagkasala. Darating eh. Darating. Anong sabi? Yung tatay, araw-araw, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Ang Diyos naghihintay lagi sa pagbabalik ng anak na nagkasala. Pero may tagpo nang bumalik na yung anak, yung prodigal son, yung isang anak, prodigal din. Nandun lang rin siya sa piling nga lang ng tatay niya. Pero papansinin mo, alibuga rin siya. Bakit? Tingnan ninyo, nung bumalik na yung anak, anong sinabi niya? Nagalit siya sa tatay niya. Bakit may piyesta? Bakit may pagdiriwang? Andyan na po ang inyong kapatid. Pinaghanda pa talaga niya. Pinagdiwang pa niya talaga. Nagalit siya. Hindi siya pumunta doon sa party ng tatay niya para sa nagbalik na nagkasala na anak, kundi nagmumukmok, nagrereklamo. Ako man, pinagdiwang niyo pa. Ako hindi niyo man lamang binigyan ng isang baka para kasayahan sa aking mga kaibigan. Samantalang inyong anak, nilustayan lahat ng bagay, nagbigay ng kahihiyan. Ngayon, pinagdiriwang niyo pa ang kanyang pagbalik. Sabi ng ama, nak, lahat ng nasa akin, sa iyo yun. At anytime, pwede kang kumuha sa aking bakahan. Patayin mo, magkasiyahan kayo ng magkakaibigan, ng mga kaibigan mo. Iyo yun. Nakli ka na, sabi ng tatay. Andiyan ang kapatid mo. Kapatid, tularan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Magagalit tayo sa pagkakasala ng ginawa ng tao, lalo na ng kapatid. Kukundinahin natin. Rebuke is better than secret love. Huwag mong iiwan sa panalangin ang kapatid mong nagkakasala. Patuloy mong idulog sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo siya. Mapupunta siya sa apoy ng impyerno. Pag iniwan natin ang kapatid nating nagkakasala, tandaan natin, kailangan nating pangalagaan yung ating pamumuhay. Kasi pag nakiayon ka na sa ginagawa niya, pati ikaw nagkakasala. Kaya Pastor, sabi mo, love, love, love. Kaya makikiayon ako sa kanya. Hindi. Hindi tayo kailangan makiayon.
Kailangan magalit tayo saan? Doon sa kasalanang ginagawa niya. Pero yung taong nagkakasala, iibigin mo pa rin. Pray! Pray! Idudulog, iiyak. Iyak sa Panginoon. Hindi natin iiwan. Sa ganung paraan, na ipapakita natin sa Diyos, tinutularan natin siya. Kapatid, pinagsawaan ka ba ng Panginoon? Pinagsawaan ba tayo ng Panginoon? Kanina nga bang nag-worship tayo? Pinaalala ng Diyos sa akin kung sino ako. Kung anong ginawa ko sa nanay at tatay ko. Kung paano ko silang binigyan ng kahihiyan. Mga pastor sila. Mga pastora ang nanay ko, nangangaral sa simbahan. Nangangaral ng matuwid na pamumuhay. Tapos yung anak nila, nasa maruming pamumuhay. Nasa maruming pamumuhay. Pero, meron palang mga mananampalataya, hindi lahat nagkundina at nagsawa kay Pastor Romel. Meron palang mga mananampalataya na nananalangin ng lihim para yung anak ni Pastor Rolly at ni Pastora Baby ay magbalik loob sa Panginoon. Maraming nananalangin. Nagpe-pray. Ang nakikita ko yung mga taong kumukundi na sa akin, na nagtaboy, pero hindi ko nakita mayroon palang mga mananampalataya na tahimik na nananalangin. At isang araw, dininig sila ng Panginoon. Nilagyan ng napakalaking kalungkutan ng puso ko, na malungkot ako sa pagkakasalang aking ginawa. Isang araw, nagbalik loob ako sa ating Panginoon dahil may mga mananampalatayang nananalangin, nagpe-pray, hindi nagsasawa, hindi nangiiwan, hindi nagkukundina, nagpe-pray. Pwede naman nating ibigin ng taong nagkakasala nang hindi tayo magkakasala dahil hindi ka makikiayon sa kanyang ginagawa. Hindi tayo makikiayon. Kukundinahin natin. Pero hindi natin siya iiwan sa panalangin, pagdulog sa kamay ng ating Panginoon Diyos. At naniniwala ako, yun ang pinakamagandang pag-ibig na mabibigay natin sa taong nagkakasala, ang patuloy silang ipanalangin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God! Kanina habang nag-worship, pinaalala sa akin ng Panginoon. Ano ka noon? Sino ka noon? Romel, sino ka noon? Bago ka naging pastor, sino ka noon? Anong ginawa mo? Binigyan mo ng napakalaking kahihiyan ng magulang mo. Pero, inibig kita. Minahal kita. Amen? Di ba ang buti ng Diyos? Napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Naalala ko na naman yung kantang yun. Nahihilab ako lalo kay Lord. Hindi kay Belia, kay Lord. Di ba? Kasala tayo Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sinuka ka man. Sinusuka tayo ng tao. Di po ba? Ay! Si Pastor! Ay! Ang anak ni Pastor! Pastor Rolly! Kumuha ng iba. Pero meron nagpe-pray.
Dahil makapangyarihan ng Diyos, mayroong nag-i-intercede sa prayer. Lord, kaawaan mo siya, kabagan mo siya. At gumamit ang Diyos ng isang pastora, lola ko, na hindi ako pinagsasawaan. Pinapanik ako ng bahay. Kahit lasing na lasing ako umuwi, pinapanik ako ng bahay. Kag narinig na niya, nag-aaway kami ni Belia. Pumapanik ang lola kong pastora, kahit may sakit siya sa puso, hihingal-hingal. Pag nakita kong hihingal-hingal na, titigil na kami ng pag-aaway, baka atakihin pa sa puso yung lola ko. Nagtiis, nagtiyaga. Mananampalatayang tunay. Sabi niya sa akin, Romel, tandaan mo, kung ayaw mong tumigil sa pagkakasala mo, tandaan mo, lagi mong sasabihin, kahit naroon ka pa sa pagkakasala, dahil makapangyarihan daw ang dila, sabihin mo sa sarili mo, kay Kristo ako. At yun ang ginagawa ko, kay Kristo ako, kay Kristo ako, sa kabila ng naroon ako sa pagkakasala, kay Kristo ako, at dumating yung pagkakataon, tunay nga, kay Kristo ako. Hallelujah! Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging, sinuka ka man. Mga kapatid, sinuka tayo ng mundo, pero sabi ng Panginoon, inibig kita sa panahong ikaw ay nagkasala. Madumi. Unang 1:3-16, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Hallelujah! Inalay niya ang kanyang buhay. Sabi, dapat din ninyong ialay ang inyong buhay para sa mga kapatid. Sinabi ng Panginoong Hesus, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ay umabot hanggang kamatayan. Aalalahanin ng buong mundo, ng mga Kristiyano, ang kamatayan ng Panginoon. Tama po ba? Pero dapat hindi tuwing Biyernes Santo lang at mahal na araw, inaalala ang kamatayan at pag-ibig ng Diyos. Araw-araw. Dapat inaalala natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ay umabot hanggang kamatayan. Paano natin maiaalay ang ating buhay para sa mga kapatid? Una, huwag kang magsawa sa paglilingkod para sa kapatiran. Ano daw? Huwag kang magsasawa ng paglilingkod para sa mga kapatiran. Kapatid, hanggang huling hininga natin, huwag kang magsasawa ng paglilingkod sa kapatiran hanggang huling hininga. Bakit? Sinabi, dapat natin ialay ang ating buhay dahil sa ating mga kapatid. Kaya't hanggang huling buhay, maglilingkod tayo sa Diyos, maglilingkod din tayo sa ating mga kapatid. Amen? Sabi pa, pangalawa, ibigin ang kapatid kahit nagpakita ng kahinaan. Ano daw? Ibigin ang kapatid kahit nagpakita ng kahinaan. Taas ang kamay ng mahihina. Dahil kayo malakas, ibigin niyo ako lang mahina, ako lang nakataas ang kamay. Taas ang kamay ng mahina. Mag-ibigan tayo. Amen? Yung malakas, palakasin yung nangihina. Hindi laging malakas tayo, hindi laging yung mataas ang pananampalataya mo, malakas ang pananampalataya mo, dumadating yung panahon na exhausted ka na. Ayoko na maglingkod. Nakakasawa na. Paulit-ulit lang. Dumadating ang kahinaan. Ngayon, kung ikaw ang malakas, palakasin mo yung nangihina. Dahil darating ang panahon, manghihina ka, siya naman ang magpapalakas sa iyo.
Amen? Hindi laging tayo malakas. Sino dito laging malakas? O mas maraming panahon na tayo mahina. Ngayon, kapatid, kung sa tingin mo malakas ka, palakasin mo yung nangihina. Amen? At kung yung nangihina, malakas ngayon, lumakas na, at siya naman ang nangihina, magpalakasan tayo. Amen? Kung pareho tayong nangihina, paano gagawin natin? Yung kapatid, yung nagpapalakas, dati mahina rin. Yung pinalalakas, mahina rin. Paano gagawin natin para lumakas? Kapatid, dapat magkakaisa pa rin tayong titingin sa ating Panginoon at sasabihin natin, Panginoon, nangihina kami, kailangan namin ng kalakasan mo. At ang Panginoon naman magpapalakas sa atin. Amen? Yan ang Diyos. Palakasin ang mga nanghihina. Ano pa? Pagtiyagaan. Pagtiyagaan, turuan. Di ba mayroong tinuturuan? Tinuturuan natin kahit anong turo ang gawin mo, ang hirap maturuan. Meron naman ang bilis-bilis. Pero pagtiyagaan, wag natin bibitawan. Ipanalangin. Sabi ko nga kanina, pray. Makapangyarihan ng panalangin. Amen? Sino naniniwala makapangyarihan ng panalangin? Hallelujah! Di po ba yan ang magagawa nating mga mananampalataya? Ipag-pray natin ang ating mga nangihinang kapatid. Tandaan, tayo ay inibig ng Diyos sa panahong tayo ay makasalanan. Alam niyo, para hindi tayo maging self-righteous, kasi nagiging self-righteous tayo no? Para hindi tayo maging self-righteous, tandaan natin yon. Inibig ako ng Diyos dun sa panahong ako ay nagkasala. Tama po ba? Ngayon, ibigin rin natin ang ating mga kapatid. Kahit nangihina, kahit nagkaasala, sa pamagitan ng pananalangin. Bakit natin kailangang mag-ibigan? Panghuli na po ito. Uuwi na po tayo. Maiwan po yung magpapabautismo. No? Bakit natin kailangan mag-ibigan? Pangalawa, kanina yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Pangalawa, ito ay para sa pagkakakilanlan. No? Bakit natin kailangan magmahalan? Ano daw ito? Identity. Pagkakakilanlan. Amen? Ito ay para sa pagkakakilala ng tao sa paligid na tayo ay mga alagad ni Kristo. So, yung pag-ibig natin sa ating kapatid, identity yon, pagkakakilanlan. Ang sabi ng John 13:35, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ano ang sabi? Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Identity. Pagkakakilanlan. Makikilala ng mga taong nakapaligid, mga alagad yan ng Diyos, mga anak ng Diyos yan, mga binago ng Panginoon yan, mga mananampalataya yan, nasa kanila si Kristo. Bakit? Kasi nag-iibigan sila, hindi sila nagkaagatan. Hello? Rawr! Kakagatan. Pag may kakagatan. Kung kayo mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Ang pag-ibig, agape. Kapatid, yung pag-ibig na yun, agape. Ang dapat na maging tanda ng pagkakakilanlan ng mga tagasunod ni Kristo. Sino ang tagasunod ni Kristo dito? Sino ang tagasunod ni Kristo? Amen. Agape love. Pag-ibig. Yun yung parang ID mo. Yun yung pagkakakilanlan natin. Love. Kristiyano ako, kaya ako'y nagmamahal. Love. Agape love.
Pag-ibig ng Diyos, yung nasa sa atin. Sabi ko nga, pagkaakilanlan ng mga tagasunod ni Kristo. Sa makatwid, ang kaugnayan sa lahat ng mga mananampalataya ay dapat makilala sa pamamagitan ng tapat na malasakit, ang naghaharing may pagsasakripisyo at isusulong ang pinakamabuting kalagayan ng ating mga kapatid kay Kristo. Sa mga pagsubok ay dapat kaibiganin ng mga Kristiyano ang isa't isa. Dapat may pakialam tayo sa isa't isa, kapatid. Dapat may pakialam tayo sa isa't isa. Hindi pwedeng iiwanan o may mapapabayaan sa panahon ng pagsubok. Hindi pwedeng may maiiwanan sa panahon ng pagsubok. Paanong nakita na ang church ay umiibig, yung body of Christ ay nandoon, nadama ng taong nakapaligid at ng mga mananampalataya na walang iwanan. Nung panahon ng pandemic, alala nyo? Nung panahon ng pandemic, anong sinabi? Bawal lumabas. Bawal lumabas. Amen? Pero, sino po dito ang nakatanggap ng ayuda nung panahon ng pandemic? Hallelujah! Bawal lumabas. Dapat sabihin namin, bawal lumabas. Pero may mga kabataan, may mga mananampalataya, mga leader, na kailangan lumabas. Tigas ang ulo. Matigas ba ulo? Oo, sabihin matigas ang ulo ng mga mananampalataya. Sinabi ng bawal lumabas. Kaya lang, kumukuha po kami ng quarantine pass para makatawid. Kasi nasa Caloocan kami, patawid. Amen? Bago pa lamang i-deklara. Ito po nung diniklara po yung, ano yung tag doon? Lockdown. Ang simbahan, nagpabili na ng bigas. Nagpabili na agad ng bigas. Kinilo na yon. At pagkatapos, binigay. Ano ang sabi ni Kuya? Praise God! Andyan si Kuya, oh. Bigas lang yun, Bigas. Pero with love. Kasi merong may virus noon. Yung gera, makikita mo kung saan babagsak yung di po ba? Sumasabog Ito hindi mo alam kung sino yung makakasalamuha mo. Nagtatago. Hindi mo nakikita yung kalaban nung pandemic. Pero, kailangang ipadama, walang iwanan. Nandito ang simbahan para sa mga kapatid. Kapatid, sabi nga ni Kuya Pastor, nauna pa ang simbahan sa gobyerno. Hallelujah! At ngayon, anong bunga? Ayan na si Kuya, andyan na siya. Di po ba? Praise God! Yan ang Panginoon. Kailangan tularan natin yung pag-ibig ng Diyos. Walang iwanan. Walang iwanan. Mapapadama natin ito sa pamagitan ng pagbibigay. Pagbibigay. At dahil step of faith tayo ba? Seed of faith, parang gano'n. Lumakbang kami sa aming mga pananampalataya. Umulan ng pagpapala noon. Kasi, pinost natin na nagbibigay tayo ng ayuda. Praise God, umulan ng pagpapala sa Valenzuela, Bethel. Ang daming nagbibigay. Di po ba? May pagkakataon pa, umapaw, hindi lang sa mga mananampalataya nakaabot ang ayuda, maging sa mga hindi nating kamananampalataya, umabot ang ayuda. Tama po ba? Sabi, magbibigay yung isang grupo, huwag bigyan ng mga born again.
Huwag bigyan ng mga born again ng ticket. Huwag bigyan. So, hindi nabigyan yung mga born again. Pastor, wag daw bigyan yung mga born again. Sino po na sabi? Sila po. Sabi naman, pwede sa lahat. Abayaan nyo. O sige, doon tayo ulit nag-ayuda. Bigyan nyo sila ng bigas. Bigyan nyo sila ng bigas. Love! Hindi lang magmamahala ng ang mga mananampalataya. Kahit hindi natin kamananampalataya, magmamahalan tayo, lalo na sa mga ganun sitwasyon ng buhay. Lahat nagugutom, lahat nangangailangan. So, anong kailangan? Para maging asin tayo at ilaw ng sanlibutan ito, na makita na tayo representative ng Diyos dito bilang asin at ilaw. Para tayo maging asin at ilaw, sa pamamagitan nun, maipakikita natin sa tao yung pag-ibig na dumadaloy sa atin, pag-ibig ng Diyos. Dahil kung pag-ibig natin, hindi natin kayang magbigay sa mga tao, kailangan din natin. Amen? Kailangan ko din, uunahin natin ang ating mga sarili. Pero dahil yung pag-ibig ng Diyos, yung tumatakbo sa bawat dugo, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, pag-ibig ng Diyos, kaya nating umibig. Kaya nating isantabi yung ating sarili, alang-alang sa iba. Amen? Ialay daw Ialay ninyo ang inyong buhay para sa kapatid. Kapatid, hindi mo maiaalay ang buhay mo kung sa sarili mong pag-ibig. Pero kung pag-ibig ng Diyos ang nananalaytay sa ating mga puso, kaya. Kaya ba? Kaya. Sabi ko nga, ayuda. At sa ganyang paraan, makikita ng mga nakapaligid, nagmamahala ng mga Kristiyano. Nagmamahalan po ba tayo, mga kapatid? At diyan tayo makikilala ng mga tao sa paligid. At sasabihin nila, tunay nga, sila ay na kay Kristo. Sino ang naitataas? Tayo? Ang organisasyon? Hindi. Ang naitataas ay si Kristo. Tunay nga, mga mananampalataya sila. Tunay nga, tinutularan nila si Kristo. Mga kapatid, tularan natin si Kristo. Christ-likeness. To be like Jesus. No? At sasabihin ng mga taong nakapaligid sa atin, tunay nga na sila ay na kay Kristo. Dahil lagahari ang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen? Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Mabuti, masama ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Nagbinipisyo tayo dyan dahil dati tayong masasama. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa mga kapatiran. Para sa, Para sa pagkakakilanlan, identity. Pagkakakilanlan natin, kailangan makita sa mga mananampalataya na yung pag-ibig ng Diyos dumadaloy sa mga mananampalataya at yung pag-ibig na yon dadaloy sa mga hindi mananampalataya at yung mga hindi mananampalataya ni Kristo, makikita nila tunay nga na mayroon Diyos na nagbabago ng buhay dahil yung nag-share, ikaw, dating masama, pero binago ng Diyos. Yung nag-share, dating naghihirap, pero ngayon pinagpapala ng Panginoon. Yung nag-share, kahit mahirap pa rin, naangiti pa rin naman, at may mga kapatiran na tumutulong dun sa kapatid na naghihirap. Brotherhood, tama ba doon? Brotherhood, fraternity, nagtutulungan, hindi para magbugbugan, kundi magmahalan at magtulungan. Amen. Identity. Identity. Ano ang identity mo sa tao? Love. Pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Pwede po ba tayo mag-ibigan, mga kapatid? Hallelujah. Tayo po'y tumayo.
Ipanalangin po natin ang ating mga kapatiran. Yung katabi nyo po, pag-pray nyo po. Sige po, panalangin nyo yung katabi nyo. Hallelujah. Dumulog tayo sa isang makapangyarihan Diyos. O Diyos, ang pag-ibig mo ay para sa lahat. Sa panahon na kami nagkasala, sa panahon na kami, Panginoon, ay marumi, mabaho sa iyong harapan dahil sa pagkakasala, hinango mo kami, kinuha mo kami sa lusak ng pagkakasala. Salamat, Panginoon, mayroon kaming Diyos na tulad mo, Panginoon. Di mo kami natulan, Panginoon. Umiral ang pag-ibig mo, Panginoon. At hanggang ngayon, umiiral ang pag-ibig mo, Panginoon. Sinabi, Panginoon, ba't hanggang ngayon hindi ka pa bumabalik, Panginoon? Pero sinabi mo, Diyos, kaya ka hindi pa bumabalik dahil binibigyan mo ng pagkakataon ang mga tao na nagkasala na magbalik loob sa iyo, humingi ng kapatawaran. Ganyan kalawak ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Pangkalahatan. Pangkalahatan. At isa kami, Panginoon, sa nagbenepisyo ng pag-ibig mo, Panginoon. Dahil pinatawad mo ang aming mapagkakasala sa kabila ng aming karumihan. Tinaboy kami ng mundo, Panginoon. Hinatulan kami ng mundo, Panginoon. Pero ikaw, Panginoon, pinadama mo sa amin, Panginoon, ang dakila mong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Sino kami, Panginoon, para pag-alayan mo ng pag-ibig mo ito, Panginoon, o Diyos. At nawa, Panginoon, tularan ka namin, Panginoon, sa pag-ibig mo. Kung paano mo kaming inuunawa, Panginoon, sa aming mga kahinaan, Panginoon. Ganon din naman kami, Panginoon. Unawain namin, Panginoon. Umabot kami, Panginoon, sa taong nangihina, sa taong nagkakasala, Panginoon. Huwag kami magtangi, Panginoon, kundi idulog namin sila nang walang pananawa, Panginoon. Kundi magtsatsaga, Panginoon, ilapit sa iyo sapagkat ikaw lamang ang may magagawa, Panginoon. Walang magagawa ang magaganda naming salita para mapanumbalik ang tao sa iyo, Panginoon. Ang magagawa namin, Panginoon, ay lumapit sa isang Diyos, Panginoon, na punong-puno ng pag-ibig sa isang taong nagkakasala, Panginoon. At ikaw ang ihipo, ikaw ang gagalaw sa mga tao, Panginoon. Sa mga tao nilalapit namin sa iyo, Panginoon. Ama, lagyan mo ang puso namin ng awa, ng compassion, Panginoon, para sa mga tao, Panginoon, na mapupunta sa apoy, Panginoon. Mapapahamak dahil hindi ka kinikilala bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Bigyan mo kami ng awa, Panginoon. Dumulog kami sa iyo. Hallelujah. Ama, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi kami maging self-righteous, Panginoon, na tingnan namin ang aming mga sarili ng higit sa iba, nakatataas kaysa sa iba, kundi tingnan namin ang aming mga sarili, Panginoon, na kapwa mo kami inibig, Panginoon, sa kabila ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Ama, dumaloy nawa, Panginoon, sa amin, kaming magkakapatiran yung agape love, Panginoon. Unconditional love, Panginoon. Hallelujah. Para sa aming mga kapatid, Panginoon. Magpalakasan kami. Kapag may nanghihina, magpalakasan kami, Panginoon. Hallelujah. At sa gayong paraan, Panginoon, makikita, Panginoon, ng mga taong nakapaligid sa amin, pagkakakilanlan. Tunay nga, mga taong ito, kinilala si Kristo. Tunay nga ang mga taong ito, binago ni Kristo.
Tunay nga na sila ay mga anak ng Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagkakakilanlan, Panginoon, sa pamamagitan ng tunay na pag-ibig, Panginoon. Salamat po. At yan ang ilagay mo sa aming mga puso, Panginoon, yung tunay na pag-ibig sa aming kapwa, tulad ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon, o Diyos. Ama, wala kaming ibinigay para sa iyo, pero ikaw, mayroon kang binigay para sa amin. At nawa, maging ganun kami, Panginoon. Sa kabila ng hindi lang namin bibigyan yung nagbibigay, yung may kakayang magbigay sa amin, yung may kakayang umibig sa amin, Panginoon, kundi ibigin namin, Panginoon, kahit hindi sila kaibig-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ama, amin pong inilalapit ang mga kapatid naming may karamdaman, Panginoon. Sa oras na ito, dito, Panginoon, pagalingin mo, may mga karamdaman, Panginoon. Ganon din sa mga nanonood, Panginoon. Hipuin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Hipuin, Panginoon. Pagalingin. Hindi lang ang kanilang mga karamdaman, kundi karamdamang espiritual, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Dinadalangin namin, Sister Alona, Panginoon. Mayroon po siyang ubot sipon, Panginoon. Ang kaso, Diyos, dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan mo ang dumaloy sa Kanya sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Kaya din, Panginoon, nanonood, Panginoon, ang aking anak, Panginoon, si Joan, Panginoon. Mayroon siya infeksyon sa goiter, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, kagalingan. Hipuin mo siya ngayon. O Diyos, in Jesus' name. In Jesus' name. Hipuin mo siya ng iyong mapagpalang kamay. Hipuin mo ang kanyang puso, Panginoon. Kagalingan hindi lamang pisikal, Panginoon, kundi spiritual, Panginoon. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. O Diyos, dalangin ko, Panginoon, ang bawat taong may mabibigat na suliranin, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang katugunan mo, Panginoon. Abutin mo ang aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon. At kami nagtitiwala, Panginoon, tinugon mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, 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 amen. God bless you po, mga kapatid.